what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marga Labs once again. So for today's video mga Labs, let's talk about online lending application updates. So ano na ba nangyayari sa online lending application ngayon? Nalinis na ba ni Play Store yung mga may mga cease and desist order, yung mga ni-read na, pero napansin ko nandyan pa rin lahat. Ewan ko kung anong nangyayari, mukhang nagkakabayaran. Pero anyways, let's proceed sa main topic nating mga ka-lifestyle. Kung ano ba talaga yung gagawin natin kahit alam na natin na meron ng cease and desist order yung mga OLA natin. So particularly mga ka-lifestyle, yung UPESO PH Lending Corporation. So ano-ano ba yung mga pinapatakbo nitong company na to? So unang-una sa listahan syempre yung UPESO. Yung Pera Lending, Peso Q, Loan mo to, at saka Pera for You. So, yung lima na yan, yung pinaka-main na galamay or pinapatakbo ng UPESO PH Lending Corporation. Again, Peso Q, Pera for You, Pera Lending, Loan mo to, at saka UPESO. Ang nagpapatakbo nito, yung UPESO PH Lending Corporation. So, isa man dyan, sa OLA na yan, ang meron ka, please wag mo nang bayaran. Kasi, meron ng cease and desist order yan. Kaso, hindi pa nililinis ni Play Store or hindi pa inaalis, hindi pa tinatanggal sa Play Store. Ewan ko kung bakit. Ang tagal. Ha? Kung pwede lang sana, tayo na yung magtanggal, matagal na ginawa natin yan. Pero, ewan ko bakit. Pero anyways, the main question dito is kung babayaran pa ba natin. Once again, lagi ko sinasabi to, huwag nyo nang bayaran. Kasi meron ng order to close or shut down yung mga OLA na yan. Okay? So again, kung meron kang Peso Q, UPESO, Pera for You, Pera Lending, loan mo to, wag mo nang bayaran. Etong lahat ng binanggit kong OLA is nasa Play Store pa rin. And then, etong limang OLA na to is meron ng cease and desist order. Ewan ko, baka sa 2030 pa to i-shut down or aalisin sa Play Store. Naguguluhan na ako sa Play Store. Parang merong mga kababalaghang nangyayari. Di natin alam, di ba? Kasi, especially itong Digido. Nagigigil talaga ako. Until now, itong Digido, sobrang taas ng interest. Hindi ka pa nag-overdue, one day before mag-due, nagpaparemind na, nananakot na. Ewan ko kung kailan ito aalisin sa Play Store or kailan ito i-read, kailan ito mag-shutdown. Sana ngayong taon na. Napakaraming complaint nito pero until now hindi pa nasusolusyonan, hindi pa na-actionan. Ewan ko kung bakit. Siguro alam nyo na merong padulas. Pero anyways, I know someday mariread din to. Okay? So maraming mga OLA still nag-ooperate pa rin ha. Kahit meron ng mga ni-read na, meron ng cease and desist order. I know itong topic natin is paulit-ulit na lang. Pero inuulit ko syempre kasi marami pa rin nagtatanong, di ba? So wala naman sigurong masama kung ulitin natin yung topic natin. Kasi marami rin namang mga iba pang mga viewers ang hindi nakakapanood. So that's why inuulit pa rin natin. So take note, once na involved ka sa OLA, hindi mo alam yung gagawin mo, wala ka pang bayad. Wala ka talaga, kung wala talaga, huwag mong pilitin yung sarili mo. Okay? Yun lang kadali. Deadma mo lang.
deadma mo lang, walang mangyayaring masama sa'yo. Especially katong mga Bisaya or katong mga taga Mindanao ug Bisaya, ayaw gyud mo kahadlok. Okay, ayaw mo kahadlok ka nang moingon sila og visitation, never na mahitabo, especially diri sa atong area. Okay, dili na sila moari, dili na sila mo gasto og dako aron moari sa tuwa then maningil. Never na mahitabo. Kulang lang or mas dako pang ilang magasto sa ato ang utang na ibayad sa ilaha. Imagine that. So common sense na lang, initiative. So never lang mahitabo. So ayaw mo kahadlo katong mga lagyo na area. Even though katong sa Luzon area, katong mga nasa province, wag kayong matakot. Malabo pa sa kanal na bumisita sila. If ever naman na bumisita, bakit kayo matatakot? Sila yung dapat matakot. Kasi, bakit? Kasi, gumagamit sila ng ibang identity. Which is, number 1, Data Privacy Act, bawal. Okay? So, yun. So, again, kung tinatakot kayo na bisitahin kayo, go ahead. Go ahead, pabisitahin nyo para mas makilala natin yung agent. Okay? Sa mua dire sa Mindanao, wala gyud, dili na uso ka ng mga hadlok-hadlok nila na bisita sa amua. Then mukadto sila sa barangay. Grabe ila strategy. Ha? Murag dili gyud katuuhan, moingon sila na syempre katong mga kilala talaga nila yung mga barangay kasi transparent po yan. Even though i-search nyo po yung barangay captain, lahat ng mga kagawad, lalabas po yan kasi transparent po. Makikita talaga, masisearch talaga yung mga names ng mga members ng barangay society, captain. Kaya yung ibang mga agent, yun yung madalas na panakot. Tatawagan daw nila si kapitan. Okay? Never po yung mangyayari kasi hindi po sila i-entertain ng mga yan, especially malayong lugar. Never po. Yung ini-entertain po ng mga barangay captain is syempre yung nasasakupan lang nila, nasa area lang nila. So wag po kayo maniniwala kung may mga ganyang mga strategy. Okay? So sana kung ikaw natatakot ka dahil due ka na bukas, due ka na ngayon, due ka na other day, okay lang yan. Huwag mo masyadong isipin yan. Kasi the moment na nag-isip ka ng solusyon sa ganyang klaseng problema is wala talagang solution eh. Actually, yung pinaka best way lang po talaga dyan is deadmahin mo lang. Kasi hindi rin naman sure kung magbabayad ka, hindi rin naman sure na magre-reflect yung binayad mo. So yun lang mga ka-lives na God bless.